araw mga sabong. So magandang umaga mga sabong. Yan o, hasa-hasa muna tayo mga sabong. Yan. Yan mga sabong. Panoorin na mabuti doon sa mga nag-aaral. Yan mga sabong. Ang technique dyan mga sabong ganito. Ang tare, para malaman mo kung matalas na, ang tingin mo ito ilaw. Yan, ang tare mga sabong nakaganyan, iharap mo sa may ilaw ng ganyan. Yan. Pag nakita mo na madilim na, wala na puti-puti, ibig sabihin niya mga sabong matalas na tare. Yan. Matalas na yan. Ayan o. Hanggang dumidikit na mga sabong. Yun lang ang ano niya mga sabong. Ang technique dyan. Mga sabong. Sahid pa natin. Tsaka wag lang magmamadali mga kasabong. Dandahan lang sa paglapag. Ayan, para hindi tayo magkamali o masira tare. Pagdating naman sa dulo mga kasabong, kailangan bahagya kang naka-twist ganito mga kasabong oh. Para naka V-shape siya mga kasabong. Ayan mga kasabong. Pag naduluhan mo na siya mga kasabong, saka mo naman daanan tong talim niya, kabuuan. Ayan, ganyan mga kasabong. Ayan. Kasi ninyo magandang daan yan mga kasabong. Ayan. Lagi niyong tatandaan mga kasabong, sa paglapag ng tare, una muna dito mga kasabong. Una dito, papunta dito, bago hihilahin mo na pag gano'n mga kasabong ganito. Unang lapag mga kasabong, gitna, punta ka sa puno, bago hilahin mo, punta rito. Ayan. Ayan mga kasabong, ganyan ang tama. Matalas na siya mga kasabong. Ayan. Yun yung tatandaan mga kasabong, una sa gitna, sa mga baguhan, sundan nyo lang. Sa gitna, papuntang puno, bago hilahin nyo, papuntang dulo mga kasabong, ganyan. Ayan mga kasabong. Para doon sa nagtatanong sa akin, mga sabong, ulitin ko. Ang grip ng batong ginagamit ko, 400, mga sabong. Itong bato na ginagamit ko. Meron nga palang nag-comment sa akin doon sa isang vlog ko na naghahasa ako mga kasabong. Ang sabi niya sa akin, yung 400 daw at 600, magaspang, mga kasabong. Hindi ko na sasabihin kung anong pangalan ng mga kasabong ha. At ang the best daw 1,000. Sabi ko sa kanya, ang tanong ko, boss, maghahasa ka rin ba ng tare? Kasi may kanya-kanya tayong gamit may kanya-kanya tayong diskarte pagdating sa hasa. Yan. Sabi niya magaspang pa daw 'yun. Siyempre may kanya-kanya naman tayo, meron nga gumagamit mga kasabong 220, may 400, may 600, o may 1,000, mayroong finish yun. Pero 400, hindi na magaspang mga kasabong. Yun lang mga kasabong, komento lang naman niya sa akin, nag-message, sa akin, message sa akin sa ano ko. Comment ka sa hasa ko, sa bato na ginagamit ko.
Ito naman kasi may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong pamamaraan o gamit pagdating sa paghahasa. Kaya mga sabong, balik tayo sa hasa, mga sabong. Ayan. Kailangan swabe ang paglapag, mga sabong. Kasi unang-una, mga sabong, ang napakahirap sa lahat ay yung paglapag. Paano mo ilalapag yung tari sa umiikot na bato gaya nito? Kung titignan ninyo, madali, pero napakahirap yan, mga kasabong. Step by step, paano mo ilalapag yung tari sa bato? Pangalawa, paano mo kokontrolin yung tari habang umiikot yung bato, mga sabong? Pangatlo, paano mo rin kokontrolin na hindi magkaroon ng bako-bako yung tari mo, mga sabong? Pangapat, pag marunong ka na, mga sabong, pangapat, nakontrol mo na yan, paglapag ng tari, paano mo naman patatalasin, mga kasabong, yung tari? Yun ang importante. Paano mo patatalasin pag alam mo nang ilapag dito sa bato yung tari? Kaya, mga kasabong, sundin nyo lang yung sinasabi ko doon sa mga baguhan na nag-aasa. Kailangan makontrol nyo muna yung paglapag ng tari sa bato. Yan. Kaya ng ganito, mga kasabong, oh. Yan. Kailangan makontrol nyo siya. Oh. Yan. Kailangan, mga kasabong, control mo. Control nyo yung paglapag. Kasi ang pinakamahirap, mga kasabong, sa larangan ng maging tari maker is yung paghahasa. Kailangan matuto ka muna maghasa ng tari bago ka gumawa, mga kasabong. Hindi kasi porke may hasaan ka na, mga kasabong, basyador ka na. Hindi ho ganun. Kasi ako, mga kasabong, nung bago lang ako nag-ahasa, nag-aaral ako mag-ahasa ng tari, mga kasabong, tinawag ko na agad yung sarili kong tari maker. Tari maker, hindi pa ako marunong gumawa ng tari, hindi pa ako marunong mag-ahasa. Kaya nangyari sa akin, mga kasabong, may mga nagkomento sa akin na wag mong tawaging tari maker yung sarili mo kung hindi ka pa marunong. Sa akin naman, mga kasabong, yun na lang yung nagpapalakas ng loob ko, mga kasabong. Sa pamamagitan nun, doon na lang lumalakas yung loob ko na magpursige para matuto maghasa ng tari at gumawa, mga kasabong. Ngayon, marunong na ako, mga kasabong. Hindi ko naman pinagyayabang. Hindi ko pinagyayabang, mga kasabong. Pagkos, isi-share ko pa sa mga hindi marunong at saka yung mga pinanghihinaan ng loob. Huwag kayo panghinaan, mga kasabong. Dahil medyo mahirap-hirap talaga, mga kasabong. Pero kung papadala kayo sa emosyon nyo na ihihinto nyo, talo kayo, mga kasabong. Tsaka, sabi nga nila nung araw na hindi pa ako marunong, pera lalapit sa'yo pagdating sa paghahasa ng tari. Ngayon, nangyayari sa akin, mga kasabong, walang lumalapit sa akin na nagpapahasa, yung iba lumalayo, mga kasabong. Kaya ang ginawa ko, talagang pinursigi ko, mga kasabong. Totoo pala na pag ikaw marunong, magkasa ka na, gumagawa ka, pera lalapit sa'yo, mga kasabong. Kaya sa mga baguhan, mga kasabong, kayo bagong mga nag-ahasa, huwag kayong panghinaan, sige lang, huwag kayong matakot magkamali, gaya nga ng sinabi ko. Huwag kayong matakot magkamali kasi sa bawat pagkakamali nyo, mga kasabong, doon nyo na itutuwid, doon nyo na itatama yung gawa nyo, mga kasabong. Huwag kayong matakot, sige lang, kaya magkanta bako-bako yan. Wala namang pinanganak na marunong agad Wala namang pinanganak na perfecto, mga kasabong. Lahat ng mga sikat na tari maker, nag-umpisa sa hindi marunong yan, mga kasabong. Kaya kayo, tuloy nyo lang. Talagang yung pangarap nyo na matuto na mag-asa, tuloy nyo lang, diretsyon nyo lang yan, mga kasabong. Darating at darating ang araw, matututo kayo. Kayo na mismo sa sarili ninyo ang makakapagsabi na marunong na kayo. Unang-una makakapansin sa gawa nyo, kayo, mga kasabong. Yan, balik tayo dito, mga kasabong.
Lagi nyo tatandaan, ito. Ang paghahasa, eh hindi ganun kadali mga kasabong. Taon talaga to. Huwag lang ninyong madaliin. Kaya dun sa mga baguhan dyan na gustong magpaturo sa akin, na alam ko namang malapit kayo dito sa akin, puntahan nyo lang ako mga kasabong. Dito lang ako sa Naik Cavite mga kasabong. Pasyalan nyo ako dito. O kaya kayo papasyalan ko basta kaya kong puntahan ha. Mga kasabong, talagang mahirap pero tsaga-tsaga lang mga kasabong. Nga pala mga kasabong, yung sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin mga kasabong, mag-subscribe kayo mga kasabong para updated kayo sa mga nilalabas kong video mga kasabong. Kailangan walang ano to mga kasabong, walang bako. Yan. Tari na hinahasa natin eh, katropa to mga kasabong. Champion sila nung isang araw. Saka yung nagtatanong sa akin nga pala, ba't isang bato lang daw ginagamit ko? Sa akin kasi mga kasabong, isang bato lang talaga ginagamit ko, 400. Kasi kung gagamit ka pa ng 120, pwede naman mga kasabong, 120 or 220 sa unang hasa mo pag hindi mo pa hasa. Pero para sa akin mga kasabong, dito ko na dinadaan agad sa 400 para pino na talaga agad siya. Ganon din naman yung tagal mga kasabong. Yan. Kaya kayo mga kasabong, practice lang. May katanungan kayo, message nyo lang ako mga kasabong. Akong bahala mga kasabong, sasagutin ko lahat ng katanungan nyo kung saan kayo nahihirapan. Kagaya nyo rin ako na talagang walang sawa kung sino-sino tinatanong ko. Pero isa lang ang sagot, mahirap maghasa. O alam ko mahirap mag-asa, pero kaya nga nagtatanong mga kasabong, di ba, para matuto, hindi para takutin o hindi mas sa tinatakot mga kasabong. Ayun, yung parang panghinaan ng loob ba. Mga kasabong, o ganyan lang o.